kayo nagtataka? Namatay si Cabral na wala man lang nagsalita si Lebeste na merong threat sa buhay ni Cabral, mayroon pong nagbabanta sa buhay niya, papatayin ba siya? So ano kasi, kung ako si Cabral, hindi ko ibibigay ang dokumento na walang tinatawag na kondisyon. Kung pinipwersa ako ng isang individual o grupo na ibigay ko ang mga dokumento na makakapagpapalinaw sa investigation tungkol sa katiwalian ng flood control at sangkot ng mga congressman at saka mga senador at sino pa dyan ang mga tarpulano sa Department of Public Works and Highways, kasama na po dyan kung sino pa mga contractor dyan, hindi mo basta-bastang ibibigay yun. Ibibigay mo pero may kondisyon na safety ang buhay mo. Kung since ang safety ang buhay mo, bakit ka pa namatay? Diba? O, kung safety ang buhay mo, kasi halimbawa si Lebeste, i-assured niya man yun, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ibigay mo lang sa akin ang mga dokumento. So mayroong usapan. Pero bakit hindi nabanggit ni Lebeste sa mga interview niya na minsan sa buhay ni Cabral nagsalita ito at nagpatulong na, oh Mr. Congressman, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ito. Mayroon na nagbabanta sa buhay ko. Bago ako mamatay, ibigay ko yung mga dokumento. Pero sino yung magpagpapatunay? Mga kabinggador. Kaya nga po, ang tinatanong ko doon, mayroon bang contribution si Lebeste sa pagkamatay ni Cabral? Hindi man siya ang pumatay, pero yung mga actions niya, may pwersahan ba? Hindi man ang pwersa makikita doon sa opisina, kundi behind the scene man. Pag hindi mo ito, ibubunyag kita. Hindi kita ibubunyag, ibigay mo lang sa akin ng dokumento, papanagutin ang dapat managot. Pero bakit namatay pa? Yun ang tinatanong ko sa inyo. Pinakasimple lang na mga tanong, mga kabinggador, mga Duterte de Hard supporters, tapos kayo paniwala kayo sa kay Lebeste? Ngayon, syempre kung may banta ang buhay ni Cabral, sasabihin niya yun. Pero until now, walang nabanggit si Lebeste na mga personalidad na sinabi sa kanya ni Cabral. Kaya hindi siya makapagbintang. So dapat, kung talagang yung dokumento na yun, sa bagay, ang mga dokumento na yun, mga allocables at yung ano-ano pa. So akong baga, ang ginagawa kasi ni Lebeste nga premature moves, kung baga, nakakapag-trigger ng galit ng mga tao sa gobyerno na hindi man lang ni Lebeste ipinapaliwanag kung ano ba talaga ang kanyang gustong gawin. Correct? Kaya nga po, imposible na matay si Cabral na bigay mo na yung dokumento Binigay mo yung dokumento dahil may assurance na ligtas ka. Pero bakit? Balisang-balisa ngayon, si Cabral, pumunta siya ng hotel, pumunta siya ng Baguio, nagpaiwan dito, kaya malaki po ang alam ng driver kung ano po talaga ang mga nangyayari. Diyan pa lang tayo sa senaryo mga kabinggador. Diyan pa lang tayo sa senaryo kung ano ang relasyon, hindi relasyon na magsyota, kundi ano ba yung ugnayan ni Cabral at saka ni Lebeste bago namatay at bago na-acquire. Kasi posible kung malikot lang yung utak natin, posibleng yung pressure ay nanggaling sa sangkot sa flood control anomaly. Pwede din ang pressure manggaling sa gustong makakakuha ng dokumento. So tanungin natin si Lebeste, anong ginawa mo? Bakit sa dinami-dami ng mga tao, ikaw talaga ang pinagkakatiwalaan ayon po sa kwento mo? Kasi sabi mo, Cabral files man yan. Nakita sa CCTV camera, pumasok ka sa opisina ni Cabral. Tsaka congressman, papasok ka doon? Hindi ba pwede na tawagan mo yung opisina? At saka kung mga importante na mga dokumento yon, mga kabinggador, hindi po sila sa opisina mag-uusap. Hindi po sila sa opisina magkaliwaan ng mga documents. Did you get my point? 108 viewers, did you get my point? Sa mga naniniwala dyan kay Lebeste, nakita nyo na? Wala pa tayo sa 1/4 ng pagpapaliwanag ko sa inyo, guluhin ko ang inyong mga mentalidad para ma-realize ninyo na mangup-mangup kayo, na naniwala kayo dyan kay Lebeste. Walang problema sa akin. Halimbawa, lahat ng congressman involved dyan, patunayan lang. Kasi ang ikukulong ayun ay ang may mga sapat na mga ebidensya. Pagbayarin, pagkulungin,
ang may mga sapat na ebidensya, kasuhan. No? Andyan tayo kasi yan ang gusto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po niya ibinunyag itong mga ghost project at mga infrastructure projects eh. Now, way back to Cabral at saka Libeste. Sabi ni Libeste, tinurn over daw ni Cabral sa opisina niya ng bonggang-bonggang voluntary. Okay. In the name of voluntarism. Kaya nga nag-question pa si Libeste, oh, mukha ba itong mayroong commotion na nangyari? Kasi sa labas ng opisina eh. Pero alangan naman ang sinungaling yung staff. At ganito po mga kabinggador. Sa dokumento na ibinigay ni Cabral de Umano, voluntarily kay Libeste, kasi yun daw ang mga allocables or whatsoever kapag pinagsasabi, it cannot stand in court already. Why? Pinagchichismisan na ng mga tao eh. O hindi man lang nga nagkipag-coordinate si Libeste, ginawa pa niyang trivial matter ang ganito. You are trying to fight against corruption. You are trying to incarcerate those who are involved in that particular flood control anomaly. Tapos gagawin mong gawin mong staggered o gawin mong trivial o ang pagpapalabas mo ng mga ebidensya o kung ano-ano man. O na hanggang ngayon wala ka man lang ginawa. You didn't gather your legal luminaries just to find a case sa mga tao na yan. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang way. Ang gusto mo lang mag-ingay. Balik tayo sa usapan natin. Anong reason? Bakit ang dalit-dalit magbigay ni Cabral ng dokumento kay Libeste? Anong ginawa ni Libeste? At nung tanggap na ni Libeste ang mga documents, pwede tayo magtanong, yung documents ba yan natanggap? Tapos kinaumagahan namatay si Cabral? Okay? So, yung documents ba na yan ay what we call this, binigay 1 month bago namatay si Cabral, natagpuang wala ng malay, wala ng buhay doon po sa bangin ng Cannon Road? So, yung documents ba na acquired ni Libeste, kung titingnan natin ang timeline, tawag nito, saka lang binigay sa kanya bago namatay? So yun ang mga katanungan eh. Kasi ang target dito, pwedeng investigahan si Libeste. Dito, sa sinasabing persahan, ang pagkuha niya ng mga dokumento, questionable na yun. Kung sa pilitan niyang kinuha, so ibig sabihin, wala silang communication ni Cabral. Or may communication sila ni Cabral, kaya nga nagtatawag tayo ng forensic investigation sa cellphone, sa email, o di kaya ni Libeste at saka ni Cabral. Halimbawa, may communication, diyan natin malalaman kung ano po ang nag-trigger, paano nakapunta si Libeste doon sa opisina. So ibig sabihin, kung halimbawa, nagkaroon sila ng sa pilitan, pinilit ni Libeste kunin, doon pa lang sa cellphone, nagkaroon na sila ng commotion, nagkaroon na sila ng disagreement. Halimbawa, una-una, maganda pa yung pakiusap dyan. We're trying to expose everything possibility. Sa cellphone pa lang siguro nagtanggi na itong si Cabral. Dahil sa pinipilit siya ni Libeste. Nung hindi na makatiis si Libeste na mag-usap sila siguro sa cellphone, pumunta na talaga yun sa opisina. Because it's so immature. Diba? It's a premature moves for a congressman to go in that particular office of undersecretary just to acquire sa pilitan man o voluntaryo man ang mga dokumento na yan. Kasi hindi lang man head dyan si Cabral. Mayroon pang department of what we call desk secretary. Now, ang tanong, bakit si Cabral ang pinag-iinitan lang? Bakit hindi man lang dinadawit ang former secretary ng Department of Public Works and Highway? Bakit daw halos mamatay-matay itong si Libeste kaka-challenge sa bagong upo na si Vince Dizon ng Department of what we call this Public Works and Highway? Alam mo, ang punto de vista ko talaga dito, gustong ilihis, i-discredit ni Libeste ang investigation ng ombudsman para magduda ang taong bayan, para paniwalaan siya instead at ang Independent Commission for Infrastructure.
regardless mag-resign man o hindi ang membro ng ICI, na establish na po ang ICI, the report is already there, subject to be recommended na lang sa mga, kasi nga ang ICI is a recommendable body, no? Ganon din, para mapagtibay, i-recommend niya sa ombudsman na kasuhan, then the ombudsman will build up a case o magkaroon sila ng tinatawag na parallel investigation and submit it kung mayroong probable cause, pwede sila mag-file or pwede sila what we call this, mag-recommend na file ng kaso ng plunder, malversation of funds or whatsoever po dyan. Pero sa punto de vista na ito, mga kabinggador, ang ginawa ni Liveste sa files ni Cabral na nilatag niya sa kanyang social media account, o dahil siguro nainis siya kasi tina-challenge niya si Vince Dizon na ilabas. Ngayon nilabas niya. Sus Ginoo ko Lord. Nagkaroon lang nag-trigger ang publiko, pinag-usapan ng ganon, pagkatapos walang impact sa investigation na ginagawa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure at saka ICI. Ang ginawa ni Liveste, nag-expose lang siya ng mga bagay na siya lang po yung mga nakakaintindi. Yes. At saka, hindi po magsastand sa korte yung kukunin mo lang yung dokumento sa opisina. Pilitin mo, no. Kahit nga ibigay sa'yo, anong authority mo na ikaw ang bibigyan, hindi ka man investigator. Oh, so ibig sabihin, may bala ka na suhula. Wala ka namang kasama ang mga congressman. Ikaw lang, nagbida-bida ka. Eh di lahat ng mga nangyayari ngayon, bumalik sa'yo at pwede ka pang imbestigahan. Pwede ka pang ma-code of ethics, at saka may mga kaso pa na kasi illegally acquired documents cannot stand in court. So ibig sabihin, nilusob mo ang opisina ni Cabral. Okay? Hindi ka pwede maglusob doon. Wala ka man lang authority. Oh, wala ka mang sabpina, hindi ka man ang nag-issue ng sabpina. Tapos pipilitin mo yung tao, sir, sabihin mo, kasi ganito, voluntaryong ibinigay ni Cabral. Voluntaryo? Hindi ako maniwala na voluntaryo na walang dahilan. Pwede mong ipalabas na voluntaryo ang pagkuha at saka pagbigay mo. Kinorner mo si Cabral eh. At ang sinasabi mo na hawak-hawak na papel or whatsoever, ganito, ganyan, sino mag-authenticate niyan? Halimbawa, kung magka-coincide, halimbawa ang kopya ng ICI, ang ombudsman, dyan sa kopya mo, so ibig sabihin, ninakaw mo. Diba? Sa pilitan mong kinuha. Para lang nang mag-expose ka sa social media. So bakit kailangan mo pang i-expose sa social media? Kailangan mo bang sa pilitan na kunin? Nandyan na nga sa ombudsman, nandiyan na nga sa ICI, alam na nga nila yung mga record ng Department of Public Works and Highway. So, ibig sabihin, ano talaga, nang bida-bida. Kaya nga lahat, katingnan mo, doon sa laki ng bunganga mo, nang chismis ka. Kaya nga sabi ng political analyst, ang ginawa ni Congressman Liveste ay parang trabaho ng vlogger. Nang sulat ng litanya at saka na-observe ko sinabi ko na po ito noon, or kanina, na ang ginagawa ni Liveste noon, nung kasagsagan ng kanyang pag-e-expose sa sinasabing tinaburi ang Cabral files, ginagamit niya pa yung first person. Personal knowledge niya pa. Ngayon, third person na. Hindi na si Liveste ang sumusulat. Hindi na si Liveste ang sumusulat doon sa kanyang Facebook channel, kundi may tagasulat na. Oo, yung parang alam ng tagasulat na yun ang utak ni Liveste. Lumalabas na third person ang approach, hindi na first person. Pero the fact ko questionin, kailan pa, no? Kailan ang plano? Kaya kailangan talaga imbestigahan talaga ito si Liveste, paano niya nakuha Paano niya napaamin or paano niya nakumbinsi si Cabral na ibigay sa kanya voluntarily. Alam mo, mas lalo pa siyang mapapahama kung USB ang gagamitin niya. Kasi pag USB ang gagamitin niya, pwede niya yon i-doktor. Di ba? Pag USB ang gagamitin niya, at saka hindi ka pwedeng umupo doon. Congressman ka, upo ka sa opisina. Ako, sabi ko nga sa mga previous live ko, nagiging administrator din ako, naging program head din ako ng isang department, even though principal ko cannot access my computer, you know? Diba? Ako lang ang nakaka-access ng files ko, lalong-lalo na kung mga importanteng mga files, mga rating ng mga teachers or whatsoever, ako lang dapat ang makaka-access nun. The principal cannot access not unless na ibigay ko sa kanya yung aking soft copy
Okay, kahit nga yung soft copy, hindi ko pwedeng ipapalabas agad-agad yun eh. Kung walang magre-request. Ang tanong, mayroon bang request? Sabi niya, may request naman. Kaya nga pinakita niya yung mga sulat, oo, yung mga email, bla bla bla. Alam mo naman pala, bakit kailangan pang i-expose? Oo, kasi gusto niya malaman yung mga allocables, ganito, ganyan, ganito, ganyan. O, kasi sa probinsya nila, maliit lang. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.